Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi. Alas 7 po ngayon dito sa Pilipinas ng gabi. Magbigay lang mo tayong reaksyon dito, no? Kay PBBM, no? PBBM, walang nakikitang dahilan para tanggalin sa kabinete si VP Duterte. Wala siya nakikita eh. Pakinggan natin. 3 hours ago lang mo ito. Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan ng ilang mambabatas na tanggalin sa gabinete si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga patutsada ng pamilya Duterte sa Pangulo at tensyon sa pagitan ng Vice at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Live mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Brian, nagpunta dyan ng Pangulo kanina at ano ba ang mga sinabi niya tungkol kay VP Sara? Ruth, nang galing mismo sa bibig ni Pangulong Marcos, I don't see any reason behind that. Wala siyang nakikitang dahilan para paalisin o piliting mag-resign bilang Education Secretary si VP Sara. Ipinagtanggol pa ni Pangulong Marcos si Vice President Duterte. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na o di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagang tanggalin sa gabinete si VP Sara. Mukhang nauunawaan naman din daw ni Vice President Duterte bilang isang asawa ang nararamdaman ng unang ginang. Kasunod yan ng mga patutsada ng pamilya ni VP Sara sa Pangulo. Paliwanag ni PBBM, hindi sanay sa politika ang First Lady at dapat pang matutong palampasin ang ilang mga maaanghang na salita. Kakausapin din daw. Yun ang mabigat mga boss. Yung sinabi ni BBM na yun. Hindi sanay sa politika si First Lady. Mukhang ano yun hindi niya nakuha yun. Kuha ko yun. Tuloy. Daw ng Pangulo si VP Sara, pero bago yan, may mensahe siya rito. Narito ang kanyang pahayag. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. Tiniyak ng Pangulo na hindi maaapektuhan ang kanilang trabaho sa tensyon ng bise at ng unang ginang. Balik sa iyo. Brian, bukod dyan sa issue tungkol kay Vice President Sara, ano pa ang napag-usapan at ano ba ang ginawa ng Pangulo dyan sa Mindoro? O bukod sa epekto ng El Nino sa agrikultura, isa sa mga... Tama na yan. Narinig niyo yun? Sabi ni His Excellency. Hindi naman parang sinisisi niya pa yung kanyang asawa na pumapatol sa mga ganyang chika-chika, no, mga boss. At sabi niya, ulitin niyo, hindi sa politika si First Lady. Hindi pa parang sinasabi niya hindi nakakaintindi ng laro sa politika itong kanyang asawa. Di ba? Siguro nakikita niyo naman marami nang nagsasabi na mag-resign ka na, Sara Duterte. Dahil sa mga nangyayari. Tsaka yun nga, inamin niya rin na incompetence siya. Napanood nyo yung vlog ni Atty. Claire? Ang ganda. Doon nakalagay na doon. Inamin ni Sara Duterte na wala akong alam dito sa trabaho na to. Pero yun nga, marami naman akong julalay, di ba? Ganun yun. Ito po yan. Kay Batas with Atty. Claire Castro. VP Sara umaming incompetent DepEd Secretary. Bakit tinanggap yung posisyon? Bakit nandiyan ka? Bakit nandiyan ka pa? Pakinggan natin konti. Wala! Hindi ka titing! Pero part
partner ha, may report na nagkakaroon ng miseducation Oo. sa panahon niya. Oo. And, may lumabas na video. Oo. Inamin niya na wala siyang alam about education sa pagiging secretary. Oo. At siya ay sumasabay lang kung ano yung binibigay sa kanya at hindi niya nare-review. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Oo. So, incompetency partner, Kapal, no? inadmit mo. Okay. So, So- sisisihin ko dito partner. Oo. Si PBBM. Alam mo palang Mismo! Sino ba masisisi mo dyan? Attorney. Alam niya na nga, incompetent yan eh. Lang naman di niya alam yan eh. Team unit, team yan. At saka yun nga, hinihingi pa niyan. Yung Department of National Defense, di ba? Ewan ko dito kay Sara nito. Oo, totoo. Tao ba to? O tuloy. incompetent si VP Sara eh. Mm-mm. Sa departamento na napaka-importanting departamento. Oo. Diyan mo pa nilagay? Sana dinala mo na lang sa housing. Is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Palagay ko, kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. High cholesterol, drink the Pero di ba hiningi din yun niya? O doon ka na lang sa housing sana. Pero hiningi mismo yan ni Vice President. Alam mo- Na ang gusto niya, di ba una sana, ano ba yung... DND, Oh, okay. National Defense. Oh, National Defense. In the past, Vice President-elect Sara has indicated that she would be interested in the Department of National Defense. And of course, she's here to fully support the administration of President-elect Bongbong Marcos. Kasi pagkatapos biglang nagbago ata yung kanyang desisyon. Hindi kasi sa kanya binigay. Yung di... Mantake mo kung binigay kay Sara yung Department of National Defense, ubos. Baka China na lahat ang nakapasok doon sa West Philippine Sea. Kinawa Japan. Tuloy. And napakasensitibo. Critical yun eh. Correct. Critical at napakasensitibo yung paano yun. Oo. Yung... Especially tatay mo. Departamento Daming deal sa na. China. Oo. Tapos ibibigay ka. Siyempre hindi. Mm-mm. Di ba? Neda yan eh. Oh. Well, parang sinasabi lang niya, ang daming mga dapat pwedeng pagtuunan ng Sige. pansin. O di ba, Oo, ng partner. taong bayan. Siguro parang ganun yung kanyang mensahe, partner. Wag na natin... Makikichika lang po tayo mga ka-warriors kay Attorney Claire. Ang ganda eh. Pero hindi ho natin tatapusin to. Marami pa ho tayo. Babasa pa ako ng mga comments niya. Totoo. Ito, gagawin pang malaking pag-usapan. Kasi ang dami pang problema na dapat, Sige, ito. na dapat tignan ng parang ganun, partner, di ba? Yung message Yung tawa ni Attorney Claire talaga. Nakakakiliti eh. Totoo. niya doon sa kanyang ibinigay na partner, di ba? Statement kanina sa kanyang, sa YouTube ba yun? Sa ano, babalik tayo. Kahit na hindi niya mandato, pwede siya salita. Oo. Babalik tayo doon. Oo. So, paano? Wala bang mandato o may mandato? Magsasalita ba siya o hindi siya magsasalita? Okay. So, kung gusto niya about issues na malalaking problema, Oo. unahin niya DepEd. That's her mandate. Mhm. Binanggit niya ba? Hindi. Oo. Hindi. Wala. Diba? Wala, Yung wala. kakulangan tungkol sa textbooks, partner, ng mga estudyante, problemang malaki, classroom, may binanggit ba siya? Wala. So, doon muna tayo. Sabihin na Baka natin. wala siyang nakikitang problema doon sa departamento niya. Hindi siya nakikinig ng news. Diba? Baka wala siyang nakikitang problema, partner. Kaya Kahit- hindi niya binanggit yun. Kahit isang departamento na lang sinabi niya, partner eh. Oo. Oh, departamento niya. Pag si Attorney Claire pumasok sa Senado, sana, palagay ko, tapos. Parang ano ho ito eh. Miriam Defensor, baka mas magaling pa ito sa totoo lang. Niya. Mag-deal siya doon. Oo. Huwag kang tumalon sa ibang departamento na may gumagawa naman ng Mm-mm. remedy. May partner. binanggit. Kasi may binanggit, partner. Si Shelo Magno. Panoorin yung mga kayubiya. Sa Facebook niya, ang dami na about issues miseducation, partner. Oo. Lalo na sa panahon ni VP Sara. VP Sara. So kung alam mo na wala kang alam, sabi mo hindi ka galing sa edukasyon.
Diba? Oh. Wala kang alam dito. Why do you have to accept the position when in fact, you know, sa puso mo, sa utak mo, na wala kang alam dito? Nagpasalamat naman si Presumptive Ang ano dun, Atty. Claire, malaki pondo niyan eh. Pinakamalaki raw pondo niyan. Kaya yun ang, doon siya maraming alam eh, di ba? Oo, tuloy. Vice President Inday Sara Duterte sa tiwala sa kanya ni Marcos Jr. Inamin niya rin na bago ang kampanya, napag-usapan nila ang posisyon sa Department of National Defense. Pero dahil marami raw ang gustong mabigo ang bagong administrasyon, baka pagmulan pa ito ng intriga at kwestiyon sa kanyang katapatan. Tiwala si Marcos na maayos na pamumunuan ni Mayor Sara ang kagawaran ng edukasyon. Tatay tayo dyan. Bakit? Diba, hindi ba to betrayal sa trust ng mga tao na tinanggap mo yung posisyon na yun, tapos wala kang alam? Oo. Tapos ngayon nagkakaproblema sa edukasyon. Eto, Diba? partner, tanungin nga kita, sa tingin mo ngayon, ilang taon na ba siya? Mahigit isang taon na? 2022, 2023, sa May, 22 years na. Magto 2 years na. Bilang bilang kalihim ng Departamento ng Edukasyon. Ano? Kamusta ang edukasyon natin? Tanong natin sa mga kayubi. Basta ang alam ko, lately, may miseducation. Oo. May report. Oo. Di ba? O tanungin Yung natin EDCOM. yung mga guro. Dito sa EDCOM 2, pinapakita yung incompetency ni VP Sara bilang DepEd Secretary. At yung misaligned niyang priorities, kasama na dito, yung sinasabi niyang paglulunsad ng ROTC, nakapagbigay ng education crisis. Ano ang sabi sa report? Under the leadership of Vice President and Education Secretary Sara Duterte, solving the crisis is impossible because of her lack of technical expertise and deliberately misplaced priorities. Such failure is bound to exacerbate inequalities, restrict opportunities, and constrain national development. So, paano natin masasabi na yung Department of Education ay top performer? Sino ang nagsagawa? Paano isinagawa ang survey? Sino yung mga taong na-survey? May kinalaman ba? Yan ang problema, mantakin mo. Sa survey, mataas pa ang approval rating nito si Sara sa Department of Education. Kinawa niya pa ng survey to. Tungkol sa problema sa DepEd? Kung hindi tamang tao ang sinurvey, baliwala ang survey na ginawa ng Okta Research. Kasi ang mga guro, Yung oktak na yan, oktak na yan, putris, oo. may problema din, di ba? Di ba? Sila mismo may problema, partner. Ang mga magulang ng mga estudyante, kamusta ho ang pamumuno? Wala naman kasi mainit eh. May panawagan ngayon, di ba, kay VP Sara to resign Yes. as the Education Secretary, partner. Actually, partner, lumalabas na ibang panawagan, it's because hindi ka in align with the President. You, VP, and DepEd Secretary, a cabinet member, should be an alter ego of the President. Tama. Pero lumalabas, wala ka sa bandwagon. Hindi mo sinusuportahan din. Especially with your family mo. And you even support yung prayer rally ng tatay mo na ginagawa sa Davao. Oo. Diba? Ito, may sumagot na teacher, partner. Okay. Belinda. Hindi ko nabanggit yung pilit. Wala po kaming books na ginagamit. Teacher po ako. Belinda. Wala po kaming books na ginagamit. Teacher daw siya. Diba? Ang sa akin lang, ito lang sa akin, PBBM. Alam ko naman hindi ka nakikinig sa amin. Alam ko naman, hindi ka nakikinig. Sobra kang busy. Pero kung makakarating naman itong panawagan namin, diba? Sabi ni Hayoko, walang kwenta daw. Di daw ramdam ang sekretary. Diba? Kasi, ang dapat mong kinuha PBBM, sana makarating na rin to kay sa ibang mga
pwedeng magsalita or pwedeng mag-advise kay PBBM. Ang dapat na kinukuha mo sa mga departamento mo bilang secretary, hindi apprentice, hindi nag-a-apprentice. Ipapasok mo sa departamento, dapat expert na yan. Hindi yung mag-aaral pa lang dyan. Para lang magkaroon ng posisyon, tapos mag-aaral, dalawa lang alam, tapos kukuha ng sandamakmak na consultant. Dagdag gastos yun. Hindi, attorney, isang damakmak na consultant na nga. Isang damakmak pang Vice Presidential Security Group niyan. 400 mahigit ang bodyguard niyan. Baka hindi mo alam, attorney Claire. Ha? Yun. Ang kunin mo na yung eksperto na makakatulong, puro lang gastos to, partner eh. Diba? Sabi ko nga, ito mga kayubi, although this is not supposed to be, this is not based sa law. Diba? Kasi yung pagkuha niya ng confidential funds, partner, it's bawal na. Yung paggastos niya ng confidential funds, partner, although sinabi niya in-account niya, mali pa rin yung pinaggamitan. Confidential funds to ng VP, partner. Sabi ko nga tree planting, libreng transportasyon, na hindi mo naman ito ang ma-account. Libreng pandesal. Kung sana itong 125 million na to, di ba? Total, di mo naman yung mukhang ginamit sa mga terorista. Kasi tree planting ka eh. Libreng sakay, libreng pagkain, libreng tinapay. Sana ibinuhos mo na ng konti, kahit konti, sa paggawa ng eskwelahan, partner. Kakulangan sa books. Di ba? Ma-question ka man. Di ba? Dinivert mo yung pera eh. Dinivert mo. At least ma-question ka man, may pinagpuntahan. Ngayon, nasaan na yung sakay ng libre? Hindi ba meron din talaga mga bagong partner na itinay yung gusali? Nasaan? Bagong I don't like that baka. Give me the report. Oo. Hindi nga panay yung partner. I don't like that baka eh. Sabi attorney Claire, tuloy. Pagpapa-presscon, hindi mahilig sa presscon si VP Sara. Kaya Partner. hindi din alam ng taong bayan. Pero siguro kung pupunta tayo dun mismo sa ground, sa mga paaralan, kahit papano, may nakaroon din siguro partner. Alam ko naman Oo. alam ko naman may budget for that. Oo. Pero ang sinasabi ko, yung na extra niyang 125M, na ang pinagpuntahan lang naman tree planting. Oo. Saka pag libreng sakay, na ang mahirap ng i-account. O partner, ito di ba na-flag sila ng COA? Ang dami nilang ginagastos. Di ba? Tama ba? Maraming nagagastos ang DepEd. Meron pa silang pondo na hindi nagagamit, pero in possession pa doon ng Office of the Secretary, partner. Pinapa-account yun ng COA. Oo. So, with this, di ba, dapat alam mo na nasaan ang pera. Sino ang pwedeng nagnakaw? Sino dapat yung corrupt? Sino yung dapat managot? Diba? Ito ba hindi mo pa nakikita? Diba, mga kayubi, nagka-problema pa doon sa hindi pag-remit ng pera sa GSIS? If I'm not mistaken, diba? Ang tagal nito. So ano ba? Ano bang ginagawa? Ito ba hindi nakikita ang problema? Di dapat ito muna yung tinututukan niya bago siya tumutok sa terorismo. Oo. Na hindi mo naman yan unang mandato. Anong ginagawa ng ating Pangulo? Yun ang magandang tanong. Yan tanong din dyan, partner. Ang ginagawa ron. Ang ganda manood po nito, Batas with Attorney Claire Castro, ha? Tuloy. Na anong ginagawa? Oo. Na pinababayaan si Hindi ko naman sinasabing pinapabayaan. Pero partner. Hinahayaan niya siguro magtrabaho si Oo. si VP Sara as DepEdsec. Oh. Kaya lang, Sabihin, nagtatrabaho, kaya nga hindi niya tinatanggal ito. Nakikita siguro niya na may kahit papano, partner. nasa report yan, partner. Oo. Nakikita naman. Kasi, walang nangyari. Siyang nag-appoint nito bilang kanyang cabinet secretary as the DepEd secretary partner. Kahit magbabounce din yan sa kanya. Kasi siyang partner Siya nag-appoint Mismo. Oo. Kahit papano, may Partner, din dyan yung Pangulo. mga kayubi, pakicheck nyo na lang to ha. Oo. Meron kasing EDCOM EDCOM 2 Year 1 report. Tama ba? Education. Yun na lang. Oo. So, hindi ko na questionin. Di ko na, January 31, 2023, the failed system of Philippine education. EDCOM 2. Okay. So, tingnan nyo na lang dyan. Kasi, bahala si VP Sara dyan magsalita. Dapat ito, unahin niya magsalita. Hindi kung ano-anong mga departamento binabanggit niya. NEDA, siya nang bahala sa inflation.
Drugs, bahala si PIDEA saka sa PNP. Ano pa ba? Tubig, bahala na si National Water Resources Board. Bahala na yan dyan. Bahala na sa Energy, Department of Energy, bahala sa power supply. Oo. Yung binabanggit mo nga partner kanina, si Cielo, dating finance, di ba partner? May sabi mo nga, yun ang gusto ko ding hindi ko mahanap kanina partner. Mga kayubi, meron siya sa Facebook. Sinabi niya na dapat na mag-resign si VP Sara. Okay, dalawa kasi yung klase ng pagpaparesign. Yung iba kasi, sabi, di ba? Yung mga nasa politika, ang sabi, since hindi ka in-align with the president, mag-resign ka na kasi nakakahiya ka. Yeah, si diba? Congressman Chua yun partner. Oo. Pero itong si Cielo Magno partner, wala naman dito sa politika eh. Yes, oo. Ang nakikita lang dyan is kawawa yung mga bata. Because of the miseducation. Nandun nga sa report kasi ng EDCOM. Okay, pinakita niya ano yung mga kakulangan doon sa Facebook account niya. Okay. So pinakita niya rin dito na inamin nga ni VP Sara na wala siyang alam as education, DepEd Secretary. So isa yun. We have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. Only in the Philippines nga naman. I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary of Education. He owes it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-a-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. At ngayong may education crisis tayo, responsibilidad niyo pong siguraduhin na yung pinaka-competent person ang nakaupo sa Department of Education. Para niyo na rin sinabi na kung may construction project tayo, okay lang mag-hire ng foreman na walang idea sa construction. Di ba nakakatawa yun? And here, we are talking of our education sector. Kaya please lang, pakipalitan na po si VP Sara as Department of Education Secretary. As Education, DepEd Secretary. So isa yun. Bukas na po natin ituloy, mga boss, at magbabasa pa ho ako ng comments. No, ano masasabi nyo dyan? Ako, ang maisasabi ko lang ho dyan, parang lumalabas ho dyan, bobo na ho yung ini-appoint, bobo rin yung nag-appoint, di ba? Alam na alam niya incompetent na ayaw niya patanggalin. Ano ba? Duterte's is in good hand with PBBM, gano'n? Para ba tayong nanonood ng pelikula na hindi nagkakatamaan? Pero kung tignan mo sa pelikula, talagang bukol-bukol na yung mukha, pero wala naman palang tama. Mga boss. Pero, ayon nga kay His Excellency, paplantsahin niya raw yan. Madali lang plantsahin yan. Dahil yung pag-aaway ni First Lady at saka nitong si Sara, sabi niya, yun daw asawa niya, hindi raw mahusay, hindi raw sanay sa politika Kaya pumapatol sa mga ganyang klaseng Hindi natin alam baka alam yung mga politiko nakatawa yan. Pero pagtalikod niyan, ina ka. Sa totoo lang mga boss, sa klase ng galaw nitong si His Excellency, maski magbitaw pa si Sara Duterte sa pagka-secretary ng DepEd, hindi pa tatanggapin nito si Marcos hindi niya tatanggapin. Hindi niya tatanggapin yan. Malalim pero ako, yung sinabi na pagsasabihan niya yung asawa niya dahil hindi raw politikong tao, kumbaga. Sabi niya kanina doon sa pagtatanggol niya kay Sara Duterte, wala ho siyang mapapala dyan Tsaka ho yung galaw ni Marcos, kumbaga sa walang nag-a-advise na ba? Na ano ba pinagagawa mo? Mga ganon? Hindi ako doon. Matitindi ho yung nakapaligid dyan. Kaya tignan lang natin. Ang basehan na lang ho dyan yung pagdating ng ICC. Wala na hong iba. Pag tatanggol niya si Sara, sinusuka na ng mga kung sino-sino nagsasabing si Sara na mismo, inamin niya wala siyang alam doon sa posisyong hinahawakan niya. Di ba? Hindi na basta-basta tao nagsasabing mag-resign ka na, unang-una na nga, binabalahura na ng pamilya mo yung boss mo, andyan ka pa rin.
Eh, sabi naman ito si His Excellency, wala raw siya nakikita para tanggalin niya si Sara. Malalim mo yan. Ang tanging magiging ano lang ho dyan, yung pagdating ng ICC. Pag doon hindi nakiko-operate si Bongbong, tapos na ho yan. Wala hong, ano yan, puro, niloloko ho nila tayo. Yun lang masasabi ko dyan. Away kunyari, pero pagdating ng, okay ba yan ako? Ha? Hayaan mo silang mag-isip sila kung magkaaway nga tayo. Pero pag hindi niya yan ibinigay sa ICC, drama ho lahat yan. Tapos na ho yan. Tama ba ako? Sang-ayon ba kayo sa akin? Pag hindi yan ibinigay sa ICC ni Bongbong, hindi naki-operate si Bongbong sa ICC, lahat ito nangyayari ito na aksaya natin ng oras, basa ng mga comments, lahat-lahat yan. Wala ho yan. Si Bongbong ho ay puppet ng Duterte, ang Marcos. Duterte pa ho ang may hawak dito sa Philippines. Napakasimple na ho yan mga boss? Anong mapapala mo? Yung taong nagmumura sa'yo, ayaw mong ako yan na lang ang ko dyan. ICC na lang ang pag-asa. Oo. Para proteksyonan mo yung taong nagpapababa sa'yo, kinukudita ka na. Tao ka ba? Bilang tao. His Excellency. Sige, basta. Yun lang ho yung pag-asa dyan. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Mahiwagang hiwa, shout out. Yung sagot niya, parang no comment din. Wala talagang utak si Inday. Pero ayon kay His Excellency, mautak si Inday. Hindi ako napaglagay ng ito, Shalom Pass. Noel Tenko, shout out. Good PM Karaoke, super kapal ng mukha ni Sara. Dami nang umiiyak na mag-resign na sa DepEd. Walang nakikita si His Excellency. Mahiwagang hiwa ulit. Tapos papasok pa si Ipe, pati si Wawawin, kung mga tsamba, lugmok ang bansang Pilipinas. Mahiwagang hiwa ulit, kahit mga DDS, napapansin na mahina utak ni Inday, hindi lang makapalag. Diba? Mahina talaga. Alam niyan. Friend Shelvin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, shout out, mga friend. Sabi ni Friend Shelvin, Sir Rox, impong ba siyang Team Tia Deli? Sobrang lupit na. No comment po. Giatay. No comment po, giatay. Ewan ko sa iyo, buisit. Bahala ka sa buhay mo. Ulo. Noel Tenko, shout out. Shout out ko na to. Tama ka, Karaoke. Hindi mga tao yang kinuha pa si Ipe para senador kawawang Pilipinas. Totoo. Jonalyn Rosalinda, welcome to the club. Good evening, sabi niya. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque, and to your loving wife at sa aming mga sumusubaybay sa masaya na programa mo po. Ladies Anita ulit. Sir Roque, God bless po always. God bless, Ladies Anita. Arnold po si Diego, shout out. Sana nag-no comment ka na lang uli. Oo nga Meiji, shout out. Alolalia, shout out. Sabi niya, hindi uusad ang Pilipinas hanggang nariyan si Fiona. Mag-resign ka na sa DepEd, hindi ka kawalan dahil pondo lang ang habol mo. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Totoo sinasabi ni Alolalia, mga boss, ha? Reynaldo Gonzales, sumagot.
Oo nga, Al-Ulalia, di nga uusad ang Pilipinas pag andyan si Fiona. Kaso, umuusad nga isipan Sara pag nalalapit kay BBM. Ang Pilipinas ay kinakatakutan ni Rizal dahil sa kamangmangan ng mga mamayan at hindi ang mananako. Pero itong si Sara, kinatutuwa pa ang mananakop at ginagawa pang mga mangmang ang mamamayan. Bilang tao, isa sa mangmang, your guess is as good as mine. Totoo. Ha? Prince Shervin ulit to. Drama. Walang katapusang drama. Alam mo pala, ang mga problema ng bansa, ano ba ang ginagawa mo? Ang tanong, magmula ba nang naupo ka sa pwesto mo bilang tao at pinuno dyan sa pwesto mo, ano bang mandato mo ang naaksyonan mo na at nagampanan mo na? Parang wala naman akong naririnig kundi puro reklamo about you. Totoo. Yan ang ganda ng topic natin, friend, di ba? Confidential fund, puro pag-comment at mapagpatol sa mga issue lalo na pag kinakalabang ka. Naku, madam, bilang tao at kung meron ka pang respeto at hiya sa Diyos at sa mga tao at sa sarili mo, madam, kung ako sa'yo, make a graceful exit na lang. Do yourself a big favor na lang para mas matahimik ang mundo. Lalo na ang bansang Pilipinas na sobra ng grabe ng kahihiyan ang inaabot ng dahil sa inyo. Mga mapag-imbot at mga yawang sinungaling. Mga bisit. Galit si Tia Deli. Ha? Diesel, shout out. Si Rox, nakatutok siya sa pera ng gobyerno, kaya kapit tuko sa pwesto bilang tuko, bilang tao pala. Lord Elisa M, shout out. Sir, talagang nakakasakit ng ulo yung mga Duterte, puro sutil. Totoo. Lorna Bele, shout out. Sir Rox, inistalo ka dyan kay Sara Jing Potpot kasi mukhang may mental issue. Magtatatay nga na yan. Magtatatay na yan. Kaya take care of your blood pressure. Kalat ni Baya, shout out ha. Wala. Kawawa Pilipinas dito. Sa Duterte, kawawa. Oo. Good evening, Karoke. Hagupitin mo. Matindi, Karoke. Sabi ni Kalat ni. Miss Akira Milo, shout out. May you have a pleasant day. Ingat palagi. Sabi ni Kalat ni. Wala na eh. Jack Rose Carlson, shout out. Resign na sa Ramao. Wala, Jack Rose, baka maski mag-resign yan, di patanggapin ni Excellency, di ba? Chupista Bunao, shout out. Good PM po, Kuya Roque, at sa mga ka-warriors. Kuya Rox, bilang tao, sana, magpakatao naman siya kung tao siya. Ito, merong nakapasok na engot to. Pero, basahin ko lang ha. Nakapasok may lumaban may sumagot pero hindi ko na ulit buburahin ko sana sinagot na kasi agad no. Ito sabi ng tanga, hindi ko na babasahin pangalan, tanga nga diba? Pero babae siya, Nena Indino. Binasa ko na, Nena Indino, tatanga-tanga sabi, patapusin mo muna kasi ang sasabihin niya para magets mo po ang kanyang ipinararating kung isang salita niya sabat ka ng sabat, di mo makakuha ang ibig niyang sabihin. Ganyan po sa English at reading time. Ang tapusin muna bago magbigay ng reaksyon sa binasa na kwento o whatsoever. Tignan mo. Ito sinagot siya. Wag kasi kayong pasok ng pasok dito mga tanga. Tignan mo. Sabi ni Maysay, Meiji. Kahit nga siguro yung nagsasalita, di niya din naiintindihan na sinasabi niya. Nagtutula.
Ito Nena Indino, pag sa susunod na comment mo, hindi na mababasa. Sinagot ka kasi. Buburahin ko sana kaso mabilis si Meiji. Sinagot ka agad eh. Sayang oras sa'yo. Sumagot kasi si Meiji. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Drama-drama na naman. Drama-drama na naman yan. Wala na kayo. Ubos na ang luha ng taong bayan. Sumobra ng pambibilog ninyo sa ulo ng taong bayan. Ngayon, triangulo na ang ulo ng taong bayan. May tulis na. Dahil tinakipan ninyo ang bibig at mata ng taong bayan. Ngayon, gising na sa katotohanan ang taong bayan. Dasal ang matibay na sandata sa mga pinagagawa ninyo sa bayan. Librado Ludovico, shout out. Makapal na muka ang sandata ni Sara Butangera, tambaluslos. Hindi yan bibitiw sa DepEd. Sayang ang pera, walang kahirap-hirap. Hoy, lecheng hinduropot, hindi mo yan madadala sa impyerno, gago. Maida ulo. Librado. Pelabot, shout out Mga kababayan, no comment bilang tao. Patay tayo dyan. Librado Ludovico ulit Sorry Karox, off volume muna. Wala akong ganang makinig sa mga sasabihin niyang si Sara. Jimpotpot, tambaloslos, butangera. Anyway, blessed Monday morning Karox at sa lahat ng subscriber ng Karoki Warriors. Mama Bear, shout out Good evening po, Sir Rox. Sabi ni Ipis, anda na siyang ibuwis ang buhay niya parang kay Duterte. Yung nga baliw no? Ang mga tao, itong kakapal ng mukha, no? Senado, papasukin mo, tapos ibubuhay mo yung buhay mo kay Digong. Gunggong ka pala eh. Ewan ko, putik yun. Kung mananalo itong mga hype na to. Nakakatakot mga boss. Ang lalakas ng loob nilang magsitakbo. Alam naman nilang pero yun nga baka tapos na naman ang balote. Kakaleche-leche na naman tayo. Basta itong 2025 election, malapit naman na po. Pag nakalusot itong mga abnormal na to, mag-iiba na ho talaga ako ng content. Wala na. Tsaka yan, pag hindi ibinigay sa ICC itong si Digong, ditong si Extra LNC, tabla-tabla na po tayo. Niloloko lang ho tayo ng Duterte at Marcos. Posible ho yan. Tuloy natin yung kay Mama Bear. Kung ganun pala, apply na lang siya bodyguard ni Digong. Tama. Kay Sara naman, dami na sinabi. Wala naman laman. Nag-no comment na lang sana siya uli, sabi niya. Anong pinagsasabi niyang mandatos? Lahat naman ng pinagsasabi niyang problema hindi sakop ng mandatos niya. Totoo. DepEd Secretary, saksakan ng kabubuhan at katangahan. Atupagin niya problema ng DepEd. Ano ang nangyari sa issue ng ghost student that cost 7 billion pesos? DepEd failed to remit 5.5 billion pesos in teacher and other staff's taxes and insurance payment. Learning materials naka-hold pa hanggang ngayon sa Transap. Ano na, Sara? Nga? Yun. Pero ang binanggit niya, galing niya to, si Mama Bero. Pero ang binanggit niya tungkol sa droga, hindi niya naman mandato yun no? Ang galing ni Mama Bero pa. Si ano kaya to? Parang si Atty. Claire to. Chupista Bunao ulit Okay lang Tia Deli. Naaaliw ako sa mga talata mo. Kaya nga gusto ko dito manood na makipagkulab kay Kuya Rox at sa kapwa ko Karoki Warriors kasi iisa tayo ng damdamin. Huwag kang magsawa sa paggawa ng iyong talata. Yung umabot yun kay Prince Shervin. Sumagot si Prince Shervin. Thank you po sa ka-team po natin sa pag-comment kay Tia Deli. Sa pag-comment kay Tia Deli. Maraming thank you po kahit
Makulit at asungot ang inyong Tia Deli. Hindi, sabi ko sa iyo. Librado Ludovico ulit, tawa-tawa siya. No comment, dapat na sinabi mo, Mrs. Tambaloslos, buwisit ka sa gobyernong Marcos kasama ng mga kapatid mo at tatay mong nagduga sa bansa. O, diba? Ano to? Shout out sa Salompas, sabi ni Kalat niyo. Medyo. Nagtula na naman si Fiona. Ay, nako, Sarah. Binabasa mo na lang nga. Prince Ervin ulit to. Sir Rox, siyempre po, joke lang yung no comment. Si Tia Deli pa ba ang hindi magko-comment? It's a prank. Ha? Faith and trust, shout out. No comment. Sa pinagsasabi mo, Sarah, stress ka rin ng bansa. Diba? Yannick Ordobe, shout out, Hiyahiya naman dahil sa pamilya mo, Fiona. Sabihin mo, itigil na nila ang bibig nila, pero ako saan adik at bangag ang presidente. Gusto pamilya mo mag-resign para ikaw maupo. No comment ka pala. Di no comment ka palagi. Mismo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless. God bless. Raul Villanada. Prince Ervin ulit, Sir Rox, alam mo naman kung bakit gustong-gusto ni Epal na artista ang makapasok sa Senado. Yung buong tropa niya, nandun na, di ba? Siya lang ang nasa kangkungan. Kaya lahat ng kakapalan ng mukha at tapang ng apog, lahat gagawin talagang todo na to. Pasok. Mga suki dito sa Senado, kutakot ang salapi, kinam. Yun nga Prince Ervin ulit Yun, Sir Rox, kung may syunga na boboto sa kanya. Kaya bro, kung ako sa'yo, ayawan na lang. Stay put where you are, bro. Di ka na makakadagdag pa sa mga tropang Epal na nakaupo. Ayun, puro lang mga joker ang buwisit. Totoo, Raul Villanada ulit, Hindi naman kumakampi tayo kay First Lady Lisa. Huwag na muna niyang sagutin ang pahayag ni BP, walang AIDS. Sa ngayon, nakadali ng huling halakhak si BP, walang AIDS. 3JC Hope, shout out. Hindi, sabi niya. Hindi nakahuling halakhak si Sara dahil ang naging imahe ni First Lady Lisa ang sa mata ng madlang people siyang asawa nagtatanggol sa kanyang mahal na asawa. Hindi ako maka-BBM, excuse me, no way, Jose. Si Sara meron bang loving husband na nagtatanggol sa kanya? Si Amoris ba yun? Raul Villanada ulit Sa pagitan nga naman nila ng Pangulo, yan kahit ba bad shot si BP KFL, kaya BBM kilos na, magdesisyon ka na ng konting galit naman dyan. Malalim siya, Raul. Hintayin natin yung pag dumating yung ICC, hanggang doon na lang tayo. Ted, shout out, Ted. Ayos, Karoke, ang pinaghimay-himay mo sa sinabi ni Sara kay FL Marcos bilang tao. Sasakit nga ang ulo mo sa sinabi niya bilang tao. No comment ako dyan. Sana ang sinabi na lang ni Sara ay mag-resign na lang ako bilang tao. Di ko kaya ang aking trabaho bilang tao. Di pa sana sumakit ang ulo ni Karoke. Ay, Ted. May bilang tao pa sinasabi. Syunga talaga. Delia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Ang galing magpaka-plastic. Ang kapal ng muka. Dami ng
nananawagan na umalis ka na sa kabinete ni PBBM. Mahiya ka, ingat. Mahiya ka, ingat po, Sir Rox. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Johnny Bigwood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Bilang tao, word of the day, dapat, Sara, mag-resign ka na. Ito namang si BBM, hindi ako masyadong bilib. Hanggat hindi niya pinapayagang makapasok ang ICC. Halatang may connection pa rin siya kay Digong hanggang ngayon. Di ba? 3J Shop sumagot. Yun Kung tao nga si Aling Sara, paano kung hindi? Yun. Di hindi siya magre-resign. Tama. Si BBM at least sigurado tayong tao. Ganun ba yun? Bakit manhid? Pag manhid ka sa mga ginagawa, pero meron pa tayong huling baraha, 3J Shop ka. Pagdating ng ating pinakaantay na 3 letters, Ladies Anita, sabi niya, dapat ito si Butangera Sara, magtagalog ka, attorney kang naturingan ka na Secretary David. Ano pa ang nagawa mo mula pa sa umpisa ng Secretary David? Get out ka na, magkaroon ka ng delikadesa. Kahihiyan pati buong pamilya mo na Duterte shit. Ladies Anita ulit nakakapal ng pagmumukha mo na sa taong bayan. Lumayas ka na, lahat na nang nanawagan na magbitaw ka na sa ang Duterte shit. Sa likuran mo, tinatraidor kayong mag-asawa ng talikuran ninyo. Magbitaw ka na, magkaroon ka naman kahit kapirasong kahihiyan. Wala nga, masikapraso Federico Mandak, shout out. Tumutula yata si Sara bilang tao kamo. Dapat may kahihiyang ka. Dapat marunong kang mahiya. Dapat may pakiramdam ka. At bilang tao, nagre-resign ka na. Ang problema, di ka yata tao dahil wala ka ng kahihiyan. Kapit tuko ka sa posisyon mo. Kahit wala kang nagagawa dyan. Bakit? Kasi gawa ng budget ng DepEd bilang tao, wala sa'yo yun. Lahat ng sinasabi mo bumabalik sa'yo. Bobo talaga. Galit si Federico Manda. Sagot na si 3J Show po. Nangingialam naman talaga siya Pinakikialaman niya, hindi niya mandato. Pero sa China issue, sabi ng kapatid niya, di raw mandato ni Sara ang issue sa China. Pero kay Kibuloy, dami niyang comment. Di niya mandato yun. Siyempre, kapit ka na parang tuko sa pwesto kasi ang budget sa DepEd in billions. Saan ka pa? Totoo. Ay, nako, Sara. Federico Mandak ulit Dagdag ko pa. Dagdag ko kay Philip Morris alias Ipe sa pagka-nominate bilang kandidato ng PDP sa Senado. Sabi niya, kay tagal kong inintay, with feelings talaga, di ba? Sabik na humawak ng pera, gigil na talaga. Inggit na inggit kay Kimo, milyones ang pasahod ng taong bayan. Sabi nga ni Atty. Claire, ay spare tire lang siya kasi wala nang mapagpilian ang PDP. Dami nang kumakalas sa kanila, kaya napilitan siyang gawing kandidato. Pero kay Ipe, hindi na yun importante, basta kandidato siya ng PDP. Maliwanag, pera na to, di ba? Totoo yan, Federico. Dahil mo ba nag-iisip din ipasok si si Andrew para may rapper din sa Senado, Noel My High. Noel My High. Welcome to the club. Ang pagpasok kasi ng ICC ay
pag-surrender ng soberenya at saka inaminan natin na walang justice system na umiiral sa bansa natin. Aalmayan ang judiciary natin. Ewan ko sa'yo, hirap-hirap basahin ng pangalan mo, laman-laman yung comment mo. Basyo. Nakatatandaan kita. Nel Noel Mayhaya, hindi ka na mauulit. Erlinda Aquino, shout out. Sabi ko nga sa iyo, kuya, sa kapal ng muka ng mga Duterte, titiisin nila ang mura ng mga tao basta may pera sila na nakukulimbat sa kaban ng bayan at power mismo. Ted ulit kahit saan pwede si Atty. Robredo magtrabaho, siguro ang hindi pwede ay ang maging parte siya ng kabinete ni BBM. Malaya pa siyang nakapaglingkod sa bayan kahit walang lagay o langis at papuri, tuloy ang pagkakawang gawa nila. Itong mga hinayupak sa gobyerno, naku, alam nyo na. Totoo, Ted. Shirley Jaser, shout out Alam pala ni Sara ang salitang bilang tao. Nga, alam niya. Sana bilang isa na lang tao, hindi dapat minumura ng tatay niya ang presidente at dapat hindi ginagawa ang mga pagpatay sa mga adik daw kuno sa drugs. Dapat bilang tao, binigyan sila ng tamang proseso. Ang dapat ginawa nila, yung mga drug lords ang tinigok nila kasi makulit, ayaw huminto paggawa ng drugs. O, diba? Sabi nga si 3J Siope, yun na nga, bilang tao, tao ba si Fiona? Yung tinatawag nilang halimaw ng Davao, tao bang maituturing? Kaya kayo na ang sumagot, tawa-tawa si 3J Siope. Shirley Jaser ulit Napansin ko lang po, Karo, may tapal na sa lompas noo mo. Mukhang sumakit ang ulo mo sa mga narinig mo sa mga hindoropot na mga yan. Totoo. Ang pating walang kalaman-laman na salita. Klaseng tao si Sara Duterte, no? Grabe. User, shout out. Maganda komento mo. Tago sa puso, kaya lang manhid si Sara Duterte. Puro mga traidor yung mga Duterte, sabi ni user. Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe ang kaplastikan ng Sara na ito. Halata namang napahiyayan, kaya eto, nagsalita kuno. Tapos isisingit yung problema kuno ng ating bansa. Di ba niya alam na pamilya niya at mga supporters ang nagbibigay ng problema sa ating bansa? Totoo. At bilang tao, kailangan namin kumibo sa mga panawagan ng mga Duterte na yan para pabagsakin si BBM. Tapos ganyan yan magsasalita na kunwari nagbabait-baitan pero demonyita naman. Naku, tigilan mo nga kami. At kami naniniwala sa lahat ng palusot mo. Wala kang kwenta at booking ka namin. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. David Alvin Mendoza, shout out Hi po, Karok, sa mga Rocky Warriors, good evening po. Ang galing magsalita ni Fiona Shrek. Kung mukhang Shrek yan, no? Naniniwala po ako sa sumasakit na ulo ninyo sa speech ni Sarah Jing. May ebidensya na plaster sa sentido nyo po. Bilang tao, ang sasabihin ko sa iyo, Sarah Jing, ay mahiya ka sa balat mo. Syokran. Ang akala ko nga po, Karoks, binati ka ni Harry Shoke. Ang dinig ko po kasi, Shoke. Syokran pala. Meaning, thank you. In Arabic. Oh, yun. Nakalimutan ko, tagal ko Saudi, 2 taon nga, syokran. Teresa Marie, shout out Sara Duterte is so fake and corrupt. She should go back to Davao, where she belong. She's an embarrassment for the country. Shame on her. Totoo. Elizabeth Iscari ulit Xerox.
Kaya lang naman ayaw yang mag-resign bilang DepEd Secretary. Pera lang ang siguro na pera ang gusto niyan kasi sa laki ng budget diyan at sa laki ng naibulsa niyan, di yan magre-resign. Yan lang naman ang habol niyan. Pang sariling interest lang yan. Halata naman ang kanila. Pera-pera lang. Walang kahirap-hirap, instant money agad, di ba? Sinabi mo pa, Elizabeth. Kawawa si Ubang Juan de la Cruz, Okinawa, Japan. Mag-isang oras na tayo mga boss. Normando Reyes, shout out. Tawa ko sa Salompas sa sentido mo, Karox, para ka si Frankenstein. Meron tornilyo sa ulo. Ingat ka, baka dahil kay BP Syukran, lumuwag tornilyo mo, ha? Joke lang. Talagang nakakapikon niyang si Syukran. Kala mo concern sa kahirapan ng Pinas pero no comment sa China at ninanakaw mga island natin at walang sinabi sa problema ng DepEd na mandate niya pero ang daming sinabi sa mga bagay na wala siyang mandate. Yun nga, di ba? Napanood mo siguro yung palabas ni Atty. Claire, di ba? Hindi, ibig niya sabihin, no problem ang DepEd, di ba? Talagang kapal ng mukha na ito. Normando Reyes ito. Kapag nagpatumpik-tumpik si BBM sa pagkilos against the Dutertes, sa pusalian ang bagsak niya, he should give the DDS the dose of their own medicine. He has all the powers. Hindi tama ang klase ng kabaitan na pinapakita niya sa mga ungas na to. Papasukin niya ICC tiyak, matitigil sakit ng ulo niya. At hindi mo na kailangang maglagay ng salompa sa sentido mo, Karox. Yan ang iniintay natin, Normando. Yan ang iniintay na lang natin. At malapit na. Ramon Valencia, shout out. Bossing, bilang tao, dapat may pakiramdam si Sara Kim kesa naman binomba na yung mga Coast Guard. No comment pa rin ang naisip bilang tao, baw. Yan, bilang tao yata. Cassandra Daisy ulit. I will make my word short para hindi nasasakit ang ulo mo at lalamunan mo. Bad shot, Sara. Nakakuha rin ng katapat. At baliwala sa kanya si FL Lisa dahil si BBM ang gustong kausapin. This is it. ICC is in. Napuno na si FL Lisa. Bring it on. Diba? Marilo Pabianak, shout out Good morning po tayo at sa lahat ng kawaryos. Mabuti po at di no comment ang narinig natin tayo. Pero bilang tao, ramdam pa natin na wala pa ding feeling ang lahat ng sinabi niya. Kasi nga po, hindi makaabot sa puso ng nakaririnig sa kanya. Minsan kahit binabasa ang speech, kapag ang nagsasalita ay binibigyan ng buhay bawat salita, hindi pwedeng di natin nararamdaman. Maiiyak pa nga po tayo bakit kaya tayo nagkaroon ng ganitong opisyal ng bansa? God bless us ng mga pinuno na may puso at pagmamahal sa mga Pilipino. God bless. Marilo Pabian. Lili Chang. Mag-isang oras tayo mga boss. Bilang tao, kayo ay may gawa ng mga problema, kahirapan at droga sa Pilipinas. Paano mauubos ang droga? Sa inyo galing ang droga. Pinapatay nyo lang ang mga pusher, user, hindi ang drug lord, kaya hindi nawawala, dumadami pa. Buti naman may comment ka. Yun lang, sablay ka bilang tao. Kala mo sa mga salita mo bilang tao, napakagaling mo. Minsan ka na nga lang magsalita at panay no comment, insulto at parinig lang ang kaya mo bilang buitre ka. Hindi ka tao. Kasi bilang tao, dapat may H as in hiya at D as in delikadesa. Tignan natin sa banggaan sa 2028 kung makipag-debate yan. Baka no comment. Sabay tayo yang si Inday Tato. Comelec, i-disqualify nyo pag
ayaw makipag-debate. Yun. Dapat, di ba? Ito yung Comelec nito eh. Inutil din eh, sa totoo lang. No? Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out ah. Sabi niya, si Lady Shrek yan. Hindi naman tao yan. The Talking Donkey, inuuto ang presidente. Galing ni Soylo. Richard Ramos, shoutout. Akala ng mga DDS shit, mabubuting tao sila. Ang totoo, puro sila demonyong tao. Mismo. Puno Prejara, shoutout. Bilang OTA, alam ko kung paano magdi-dribble ng bola ng basketball. Ba't napunta tayo sa basketball, Pre? Alam ko na. Reynaldo Gonzalez, shout out Isang oras tayo. Horrifying statement. Nalulubog ang China pero mukhang totoo. Totoo nga, kaya nga napakadami nilang barko at eroplano preparasyon sa doomsday sa kanilang bansa. At kung lulubog man ang China, yun na lang sana mga leader na swapang at walang respeto sa kapwa bansa ang mga pera ang dinidiyos, diba? Alin Tayang nak shout out bilang tao, kung tao ka, lumayas ka na sa DepEd, palibhasa halimaw ka. Di ka tao. Nakaka-bullshit ka, nakaka-boy shirt na ang pagmumukha mo. Tay, hindi yan tao, halimaw yan. Saan yan magmamana sa tatay niyang halimaw ng mga halimaw? Galit si Alin Tayang. Alin Tayang ulit to. Hoy, BBM, ano na? Anong oras ka pakikilos? Kakabusit ka rin, BBM. Ano, duwag ka o talagang pinaninindigan mo na papit ka lang talaga ng halimaw na digong na yan? Nakita ulo ni Arlene. 3JC up ulit to. Ang tanong dyan, Xerox, is she a human being? Ang sagot dyan, no comment. Arlene Morales, shout out na ka. Tatay Rox, hindi po yata alam ang sinasabi nitong si Sarah Jean Potpot. Ingat po and God bless sa inyo, Tatay Rox and family. God bless, Arlene Morales na Arlene Morales ulit to. Tatay Rox, si Digong nyo at si Michael Yang ang drug lord sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Parang sa Asia sabi ni Las Cañas Sabi naman ni Trillanes, miyembro ng Triad ang pamilya na yan. Christian Cheng nak shout out Wait lang. No comment at Sara, anong mandato? Alam mo ba ibig sabihin ng mandato? If nasaan ka pati now, dekorasyon at Sara, di yan mandato ng bilang tao. Kasi, totoo lang, ang mandato mo as BP, di yan galing sa tamang mandato ng bilang tao. Nanggaling mga tao, galing yan sa SD card na mandato ng ama mo. Si Gloria Macapal Arroyo, Hello Garci, Magic Matic na mando rin ng partner in crime mong si Cocaine as collaboration ni Dennis Uy. Kaya po, Tatay Rox, bilang tao, good evening po sa inyo, Tatay Rox, at sa mga ka-warriors. Christian Cheng ulit Anyari po sa tapal ninyo, Tay. Ano po yan bilang tao? Nananakit na din po ang ulo nyo sa konsumisyon sa presidenteng presenting administrasyon bilang tao. Karapatan po nating magboses lalo na ang gobyerno di man totoong mga tao. Galit si Christian Cheng ulit Ito rin pong topic ni The Action Man kagabi sa live niya, Tatay Rox. Sabi ko nga po at same din pong opinion ni Tam, si No Comment at Sara, parang si Presidente if
mag-speech bilang tao. Need na mag-aral ni Decoración Atsara para magkaroon naman siya ng edukasyon background para pati di siya naging no comment sa mga important critical issues like West Philippine Sea. Siguro naman bilang tao, matututo na rin ang mga tao. So, sa midterm senatorial 2025 election, ang boto niyong totoong tao, hindi yung pinanalo lang ng isang dalawang tao, 4 na 5 katao. Totoo. Christian Cheng ulit to. Tyrox, wag na pong pangarapin ng iba na wag na pong pangarapin ng iba na mag-DepEd Secretary. Ang malinis na tao na si Madam Leni Robredo. Kasi bilang tao, may prinsipyo at dignidad si Madam Atty. Leni Robredo. Bye for now po, Tatay Rox. Thanks po. Oy, mission accomplished mga boss ha. Buti pinindot ko yung New West, meron pa oh. Wilma Takahashi. Shout out. Duterte's party lang nila. Duterte's party lang sila nagsasalita. Mga grupong mga baliw, mga libre pagkain, kaya maraming tao, pero sa Comelec wala yan. Mga nakadrugs lang ang mga yan, kaya taas ng pangarap. O, diba? Mission accomplished mga boss. Sana naging masaya tayo ngayong gabi. Hanggang bukas po muli. Sakit batok ko. Dasal. Kung makakalimot na sana magkatotoo ang laman ng ating isip na itong si Excellency ay hindi kukonsintihin ng todo itong mga Duterte na to. Basta yun, doon tayo sumasakay. Sabi niya na kakausapin niya ang kanyang asawa dahil parang salita niya, mali pa yung asawa niya. Dahil yung asawa nga raw niya ay hindi politikong tao. Alam niyo na, may laman yung, para sa akin mga boss, may laman yung sinabi ni Excellency na politikong tao siya. Kasi pag politikong tao ka, alam mo kung dapat mo nang tabasin ang kalaban mo. Magandang gabi, mga boss. God bless.